Send the light, the blessed gospel light. Sabi po sa 1 Peter 5:10, after you have suffered for a little while, the God of all grace, the one who called you into His eternal glory in Christ Jesus, will Himself restore, empower, strengthen, and establish you. Opo mga kapatid, sa maiksing panahon na tayo po ay nakaranas ng mga pagsubok sa buhay natin, pagsubok sa ating pananampalataya, ang Diyos ng lahat ng mga biyaya na siyang tumawag sa atin sa walang hanggang kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus, ay Kanya pong isasauli ito. No? Purihin ng Diyos mga kapatid, sapagkat may pag-asa. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Kami po na inyong mga anak na nakapalibot, nakakalat sa buong mundo. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong patuloy at walang sawang pakikisama at pag-iingat. Sa kabila po, Panginoon, ng marami kaming mga pinagdaraanang mga problema, mga pagsubok, mga kabiguan, mga kalungkutan sa aming pong mga personal na buhay maging sa aming mga tahanan. Subalit sa mga sandaling ito, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyo, sapagkat ikaw ang may hawak, may otor sa aming buhay at ng aming kalakasan. Ikaw ang may kapasyahan, ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga bagay, ng mga pangyayari na gaganap sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, at sa nagaganap sa mundong ito. Subalit ang lahat ng ito, Panginoon, alam namin na ikaw ang may kapasyahan, ikaw ang may kontrol, purihin ang iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, nais po naming gabayan kaming muli ng iyong Santong Espiritu. O Banal na Espiritu, gabayan mo po kami sa aming pong pag-aaral na ito. Buksan ang aming mga puso't isipan. Linisin sa lahat ng uri ng kasalanan at karumihan po namin, upang ang mga salita mong ito ay maisilid sa aming mga alaala, sa aming mga puso, maging ikatibay ng aming pananampalataya. Pamuhay kami ayon sa iyong banal na pamantayan. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga tahanan na kung saan ay napapakinggan ang inyo pong mga salita. I-bless mo po, Panginoon, ng masagana at patuloy na ingatan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po at pagpalain mga gadget, internet, signal power na aming ginagamit. Naway maging maayos po ang lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin. Pagpalain din po ang inyong lingkod. Alang-alang po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Alright, good morning po muli mga kapatid, mga early riser, mga early viewers po natin sa ating pong devotional. Sa umagang ito, mga kapatid, ang paksa po nating tatalakayin ay may kinalaman din po sa ating pong family, subalit yung kanyang tinatawag na mission o the mission of the Christian home. Ano po ang layunin, mga kapatid, ng ating pong mga tahanan? Kung natatandaan ninyo ang sinabi ng ating Panginoon sa mag-asawang si Adan at Eva, ang sabi niya ay, humayo kayo at magpakarami. Yan ang kanilang isa sa misyon, mga kapatid, na mahalaga. Pero ngayon, ano ang misyon ng ating pong mga tahanan? Naitanong na po ba ninyo sa inyo pong mga sarili, ano po ang layunin, ano ang purpose, ano ang objectives, ano ang vision at mission ng ating Panginoon sa ating pong mga tahanan? Sana po mga kapatid, ang ating pong mga tahanan ay magamit ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Ang ating susing talata, mga kapatid, ay masusumpungan sa Matthew chapter 25, verse 35. Ganito po ang sabi niya sa atin sa wikang English, I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in.
Ang sabi po sa Tagalog, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. So, the mission of the Christian church, Christian home. Tiningnan ko po mga kapatid sa internet, no? Binuksan natin yung mission ng ating family ministries. Ito pong department na ito ng ating pong iglesia, ang siyang gumagabay, ang siyang departamento na may kinalaman sa ating pong mga tahanan. Tinignan ko po mga kapatid kung ano ang mission ng ating pong mga family na according to family ministries of the Seventh-day Adventist Church. Ano po, mga kapatid, ay mayroon pong 4 na mahalagang layunin ang ating pong family ministries at sa ating pong pamilya, mga kapatid. Number 1, ang layunin ng ating pong mga tahanan, mga pamilya, mga kapatid, na isinasaad ng Department ng Family Ministries to proclaim the reviving and restorative message of the everlasting gospel within the context of family living. Yan po ang pangunahing misyon, mga kapatid. Ano? Siyempre, ng ating pong pamilya. Yung pong tayo po in the context ng ating pong family living na tagapagdala ng walang hanggang ebanghelyo ng ating Panginoon. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kabataan, ang magkaroon ng pamilya ay hindi po yung layunin ay anak ng anak. Hindi po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang pinaka-priority or primarily purpose kung bakit ang pamilya ay itinatag ng ating Panginoon. At tayo ay bilang kasabi ng ating po mga pamilya ay tayo po ay tagapagdala, ano ho? Yung reviving and restorative message. Kasi i-revive po yung family. Ang sabi dito, Christ is and must be acknowledged as the Savior and the head of every family. Ito po yan, mga kapatid, ang dapat na ating pong maunawaan. Na ang ating Panginoon Kristo ay makilala natin na siya ang ating tagapagligtas at siya po ang nangunguna sa ating pong mga pamilya. Alam niyo po, mga kapatid, nakakaantig damdamin yung panalangin ng isa nating kapatid, yung anak na panganay ni late Cesar Atchacoso and Sister Lita Atchacoso. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, sana po wag niyo namang sabay kunin ang aming magulang. Pero ang tanong dito, marahil mga kapatid, ang malaking katanungan, kung ang Panginoon ang siyang ulo ng bawat tahanan, bakit? At ano ang layunin ng Panginoon sa naging karanasang ito? No? Kaya sabi ko nga po, ang family ngayon ay pamilya na po ang nagkakasakit. No? Kaya in Him, ang sabi niya, family members are at peace with God. Ito po yung mahalaga. Ang bawat miyembro ng pamilya ay mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong reconciliation sa ating Ama and at peace with each other. Kapag tayo ay mayroong kapanatagang kapayapaan sa Diyos, mayroon din po tayong kapayapaan sa loob ng tahanan sa bawat isa. And as they draw near to Him, they are drawn nearer to each other. Na kapag tayo ay nagiging malapit sa Panginoon, nagiging malapit din po tayo, mga kapatid, sa bawat isa in love, in forgiveness, in reconciliation, in restoration, and in renewal. So napakaganda po ng misyon ng ating pong tahanan na ma-revive ito, may sauli sa original na panukala ng ating Panginoon.
Number 2, to affirm and strengthen every Christian family o Seventh-day Adventist family as a primary discipling unit. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang mission ng ating tahanan, tayong mga parents, mga kapatid, pinag-aralan po natin sa nakaraan, tayo ay mga nagdi-disciples sa ating pong mga anak. Ibig sabihin, palalakihin natin sila na sila po ay mayroong takot din sa Panginoon. Na maging masunurin din sa ating Panginoon. Na maging disipulo din sila ng ating Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Yan ang misyon na isa ng ating pong pamilya. Na ang ating pong mga kasama sa tahanan ay maging ay maging tagapaglingkod din sila. Mananampalataya din sila ng ating Panginoon. Otherwise, mga kapatid, magiging masaya po ba tayo kung pagdating ng araw, isa sa miyembro ng ating pamilya ay magiging waglit? Hindi po, di po ba? Kaya ang ating pong family ministries na pinalalago, ito pong ating pong mga pamilyang ito, ang sabi dito, mga kapatid, a married couple, tandaan po natin, a married couple is viewed as the primary unit of the family. Ayan. Kaya nga, ang pamilyang ito ay ginagawa po natin o ginagamit upang ito po ay tinatawag na discipling unit sa mga kasama natin sa tahanan. Number 3, to enable parents and families to increase the likelihood of successful transference of Seventh-day Adventist Christian values to the next generations. No? Kaya nga kapag ang sabi dito sa ating pong devotional, ang gayong paglalarawan ay magiging isang kapangyarihan para sa kabutihan sa mundo. Ayan. Alam niyo po, mga kapatid, tama po ito eh. Magiging maganda o kabutihan sa mundo, sa ating bansa, sa ating probinsya, sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating komunidad, sa ating mga purok, kapag ang ating pong mga tahanan, kapag yung ating pong mga anak ay sinasanay natin na maging na maging mabait, maging mabuti at tapat na mga mamamayan. No? Sa ikabubuti, mga kapatid. Alin po yun? Ang tahanan ng mga Kristiyano ay dapat na maging gabay na may leksyon na inilalarawan sa kahusayan ng totoong mga prinsipyo sa buhay. Ito lamang, ito ang isang mahalagang handog natin o magagawa natin, mga kapatid, para sa kabubuti ng ating community, ng ating pong lugar, at maging sa ating pong iglesia. Yung mga susunod na henerasyong ito, susunod na henerasyon, tayo po mga magulang ay lilipas din po tayo. Pero itong mga darating na next generation ito, kumusta po kaya sila? Naipopromote po ba natin sa kanila yung moral values? No? Yung mga katangian na ito po ay tinatawag na accepted sa tinatawag na social norms? O nagiging pabigat, o nagiging problema, o nagiging balakid? Ang mga pamilya po natin, ang misyon ay yung tayo ay naghahanda sila o inahanda natin ang susunod na henerasyon sa ating buhay. To create a family of God experience in the Seventh-day Adventist Church or in our community. Mga kapatid, the family ministries foster an atmosphere which respect and celebrate diversity within congregation and within the word church. Ibig sabihin, mga kapatid, tingnan niyo po, kahit iba-iba po ang ating pong mga family pinanggalingan. Bagamat iba-iba, diversity. Ibig sabihin, iba-iba ang ating pong mga ugali, iba-iba ang ating pong mga kultura, mga wika. Subalit sa pamamagitan po nito,
ay pinagbuklod-buklod po ang mga sambahayan ito. Recognizing unity, no, is found in diversity. In Christ, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na siya ang pinakaulo ng iglesia. Ito, mga kapatid, through a shared commitment to a common message and mission and a reciprocal of openness, honesty, and vulnerability in relationship with one another. The oneness we have found in Christ may become the reality of in experience. And then, mga kapatid, ang panglima, lima po pala ito, ang ating pong mga pamilya to empower families to win some witness. Opo, mga kapatid, ang ating pong mga pamilya, ito po ay magbibigay ng papatotoo, patotoo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na nasa atin. Beyond the priority placed on the home as the most important mission field, family ministries help the families to discover and utilize their spiritual gifts. Sa family, may broong iba-ibang mga talento na maaring gamitin po natin yan para sa mission field. Yan. And community around them. Utilizing spiritual gifts in the community around them. So mga kapatid, kaya nga ang sabi niya dito ay umaabot sa labas ng sarili nitong mga miyembro. Hindi lamang doon sa kanyang pamilya. Lalabas tayo sa tinatawag na nutshell, mga kapatid, at abutin natin ang ibang families. Yan po ang mission ng ating pong pamilya. Kaya ang sabi po dito, yung mga quotation na galing po sa Ministry of Healing, page 352, ganito po ang sabi. Marami pang ibang kung kanino natin maaring gawin pagpapala ang ating pong mga tahanan. Marami, mga kapatid. Marami pa tayong maaring abutin upang maging pagpapala ang ating pong mga tahanan. Paano ang ating pong tahanan ay maging Christ-centered? Building a Christ-centered home. Marin po dito tayo na paano natin mararanasan, mga kapatid. Joy is characteristics of a truly Christian home. Na manatili po yung kagalakan. Mga kapatid, ang sabi po dito, every marriage and every family will experience trials and hardship of various kind. But there is no circumstances that can rob us of our joy if we know that the key to our present welfare and future destiny lies in Christ alone. Opo, mga kapatid, sa kabila po ng mga problema sa buhay po natin, pangpamilya, ay hindi po mawawala yung kagalakan sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang magbibigay nito. A Christian home is orderly. Yan, dapat yung ating pong pamilya ay in order. Anong ibig sabihin po, mga kapatid? It does encourage people to value one another over things. Ibig sabihin, sa isang bagay maraming mga bagay ay nagkasundo-sundo. Maaari magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng sambahayan. A Christ-centered home should be marked by grace. Ayan. Sa papaanong paraan, it should be a safe place to mess up. Family members need the ointment of grace. Ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangan daw po yung ointment of grace applied to the wounds of their hearts. They need to remember that love, not perfection. Yung pag-ibig, hindi po yung perfection. Wala naman po kasing perfect sa atin is the goal. There's enough hostility. There's enough judgment, sarcasm, biting humors,
and antagonism out in the world. No? Yan po ang nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon. Pag-aaway-away, yung paghahatol, no? Biting humors, kalaban, na home should be at retreat where the hurting can find comfort, rest, and healing. Sa mundo, sa labas ng tahanan, mga kapatid, marami tayong mga problema, maraming mga kabiguan, maraming mapapait na karanasan. Subalit kapag tayo ay pumasok, nasa tahanan tayo, mga kapatid, nandun po yung comfort, nandun yung kapahingahan, nandun yung tinatawag na kagalingan, yung healing mararanasan sa ating mga tahanan. A Christian home is a place of service. No? Ang ating pong mga tahanan, ito po ay isang lugar ng paglilingkod. Ayan. Ang Christ-centered home is a place where spiritual disciplines are practiced. Ayan. It provides an environment where the members of the family learn how to live by study. Ito pong mga spiritual disciplines na ito. Ito po yung studying the scripture, studying the Bible, praying, meditating on God's Word, and spending time alone in the presence of God. Yan po mga kapatid, ang tinatawag na Christ-centered home. And last, ang sabi po dito, a Christ-centered home is based on God's purposes for every members of the household. Mayroon pong purpose ang ating Panginoon. Anong purpose niya? In a place where the family's goals are founded upon His values and where the cooperates vision of the future is consistent with His plan, developing a family mission statement. Opo mga kapatid, ang ating pong mga tahanan ay maaari pong gamitin ng Panginoon para sa kanyang layunin. Nakatulad mo, mga kapatid, ang sabi dito, binigyan tayo ng halimbawa. Sa panahon pala ng mga Israelites, kapag sila po ay nagdiriwang, nagkaroon ng festival sa kanila, ito po ang ginagawa. Ito yung kustumbre ng mga Israelita ay sa kanilang pagdiriwang ay ini-invite po nila, mga kapatid. Nagiging kasama po nila ang mga mahihirap. Mga mahihirap, mga estranghero, at mga Levita, at mga kapwa pa rin na naglilingkod sa sanktuaryo. Isang relihiyosong guro, yung mga relihiyosong guro, yung tagapagduro, at mga misyonero. Ang mga ito'y itinuturing na mga panauhin ng mga tao. Yan po palang kustumbre ng mga Israelita no? Yung mga mahihirap, yung mga taga-ibang lugar. Alam niyo mga kapatid, ay mapapansin niyo po sa noon nang ako ay nakakauwi sa amin kapag piyesta. Hindi naman nakikipamiesta, mga kapatid. Ang mga tao doon sa amin pong lugar, kapag nagkakaroon ng baryo fiesta, ngayon wala na dahil sa pandemic ay naghahanda ng maraming pagkain yan. At yung pong mga nakikipamiesta na galing sa iba't ibang lugar, kahit hindi po kakilala yan, ay pinapakain po nila. At alam niyo po mga kapatid, yung pong mga naghahanda ng mga pagkain tuwing piyesta doon, ay hindi po sila masaya kapag hindi po naubos yung kanilang handa. Gusto nila maubos. Pero ngayon, hindi na po yata ganun, mga kapatid. Dahil sa hirap ng buhay. Kapag naghanda, gusto may matira para mayroon silang makain. Ito po ang ginagawa ng mga Israelita. Ang mga ito'y tinuturing ng mga panauhin ng mga tao.
upang maibahagi ang kanilang pagiging mapagpatuloy sa lahat ng okasyon ng sosyal o reliyosong kasiyahan man. No? Social gathering, spiritual gathering, itong mga kapuspalad na ito, itong mga lower class na ito, ay kanila pong iniimbitahan. Kaya pala ang sabi ng ating Panginoon dito, ginamit itong ating susing talata, kung kayo, ang sabi ng ating Panginoon dito sa paragraph 3, kapag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan o anumang kasiyahan, mga kapatid, ang sinasabi ni Kristo, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan. Aba, kita mo mga kapatid, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan o ang iyong mga kapatid o ang iyong mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ay kanilang anyayahan at ikaw ay gantihan. Subalit, kung maghahanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga lumpo, ang mga bulag, at pagpapalain ka, sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Yan ang payo ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid, kung maghahanda tayo. No? Minsan kasi hindi na po natin na nagagawa po yan, no? Siyempre, kung mayroong kakasiyahan, yung mga kabarkada mo, yun ang unang inaanyayahan mo. Yung mga ka-level mo, no? Ka-level mo ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay maghahanda, ang imbitahan mo yung mga bulag, yung mga pilay, ibig sabihin yung mga kapuspalad. Ako'y natutuwa sa mga kapatid, yung isa nating kapatid nung one time, di ba? Na nagpa-birthday siya. Doon sa mga tao na talagang wala silang kakayahan na gumanti sa kanya. Nagpakain, nagbigay ng kung ano-ano. May mga ganong yung mga talagang nararamdaman nila yung blessing ng Panginoon na isi-share doon sa mga kapuspalad. Kaya mga kapatid, yan po ang payo ng ating Panginoon. At yan ang misyon ng ating pong mga pamilya. Diba tayo ay mga member ng ating pong mga family. Kung mayroon tayong mga pagpapala na labis-labis sa atin, at alam natin, mga kapatid, kailangan po tayong kailangan nating ibahagi sapagkat sila ay hindi po sila makaganti sa atin. At ikaw naman ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa kabutihan na iyo pong ipinamalas, sa kabutihan na iyong ginawa sa iyong kapwa, ang sabi ng ating Panginoon, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa akin. Sapagkat ang sabi niya, ako'y nagutom. At ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at binigyan mo ko ng inumin. Ako'y taga-ibang lupa at ako'y iyong pinatuloy. Ako ay nabilanggo at ako ay iyong dinalaw. Ako ay na-ospital. Ako iyong dinalaw. Bawal na po ngayon dumalaw sa mga ospital. Mga kapatid. Ang masama, maging sa pakikiramay natin ngayon, virtual na lang. Dati-dati, at least makadalaw tayo ng personal sa mga lamay kung mayroong nabawihan ng buhay sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, mga kapatid, virtual na lang, text na lang, pati yung panalangin, sa cellphone na lang, mga kapatid, nang dahil nga po. Pero, ang mahalaga dito, sa ating pong mga tahanan, ay ginagawa po natin yung misyon na nais na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya mga magulang, mga kapatid, kailangan po ang sabi dito na kailangang umapaw ang ating mga pakikiramay
sa mga hangganan ng sarili at sa nababakurang lugar ng mga pader ng pamilya. May mahalagang mga pagkakataon para sa mga gawaing pagpapala sa iba ang kanilang tahanan. Ang sosyal na impluwensya ay isang kamanghamanghang kapangyarihan. Yung sosyal na impluwensya. Mga kapatid, yung ating pong pakikisalamuha sa kanila. Lalong-lalo na yung mga kaibigan po natin na hindi pa po na nakakilala sa ating Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Mga kapatid, ang misyon ng tahanan ay yung dalhin ang ebanghelyo, dalhin si Kristo sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga buhay. Wala na pong iba, mga kapatid. Dahil kung nasa kanila ang Kristo, nasa kanila ang mabuting balita, may katiyakan, may pag-asa, may kaligtasan, may kapayapaan sa kabila ng problema at suliranin sa buhay. Naway ang ating mga tahanan, ma-accomplish natin ang misyon ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon hanggang sa pagdating ng ating tagapagligtas. And last, ang sabi po sa atin dito, alin ito? Ito? Mababasa ko yan ito. Hindi ko mababasa ito. Wala. Kaya purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pong pananalangin. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa pagdalangin natin sa Panginoon sa umagang ito. At kasama po ng ating pong mga prayer request na naririto. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Panginoon, binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat po sa mga aral, mga katuruan, mga prinsipyo sa buhay at pampamilya, pangtahanan. Opo, Panginoon, ang aming mga tahanan ay mayroon po kayong napakahalagang misyon na dapat po namin may sakat ito para. At ang misyong ito ay dalhin ang aming Panginoon Hesus sa bawat tahanan, ang kanyang mga salita sa bawat pamilya, upang sila rin, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kapayapaan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat tahanan na kinakatawanan ng bawat isa sa amin. Mahal na Diyos, kaawaan mo po kami. Tulungan mo po kami sa mga pinagdaraanan po namin sa kasalukuyan. Panganib, takot, pangamba ang nasa puso ng bawat isa sa amin. Subalit salamat, Panginoon, na kayo pa rin ang may kontrol ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, at ikaw ang aming tagumpay. Ang aming pong distrito ng Arayat District, lahat po ng aming pong mga kapatid na kanila pong mga pamilya, ingatan mo po, Panginoon, sila at igawad sa kanila ang iyong masaganang pagpapala at bendisyon. Ang bawat pamilya na kinakatawanan ng bawat isa sa amin ngayon na nakakonek sa programang ito, pagpalain mo po, Panginoon. At ganun din ang inyong gawain, ang inyong iglesia, ang buong kapatiran, sa pamamagitan po ng pagbubuhos ng huling ulan ng banal na Espiritu. Mahanda kami sa lalong malalapit na pagdating ng aming tagapagligtas. Sa umagang ito, Panginoon, itinatalaga po namin ang aming po mga buhay sa iyo. Ahayo kami sa aming mga gawain na punong-puno ng kasiglahan. Tulungan kami na magawa namin ang lahat sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ang aming mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, sa kanila pong pagmamahinga, gabayan mo po, Panginoon. At ingatan sila, gabayan ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtanggap sa aming panalangin. Inihiling namin ang lahat ng ito
Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yes, na ako. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pagpalain nawa po tayo at ingatan ng Panginoon. Patuloy na managana sa atin ang biyaya ng ating mahal na Diyos. Ito po ang inyong lingkod, kasama sa paglilingkod Sister Geraldine Miranda Meneses, Pastor Enrico Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time. And all the time, God is good.